Agad na pumwesto ang mga miyembro ng Sword Hunt Team bilang kanilang paghahanda sa mga paparating na napakaraming halimaw. Sinabihan ni Xinjian sina Pu Pan at Zofan na wag nga raw ang mga itong aalis sa kanilang posisyon. Malalagay nga raw ang mga ito sa panganib kapag napaghiwalay sila ng mga halimaw. Lalo na nga raw at isang mahirap na laban ang kanilang kakaharapin. Nagulat si Zofan nung sabihin sa kanila ng kanilang captain na maging handa rin daw sila sa posibilidad na mag-mutate ang mga makakalaban nilang halimaw. Pinaliwanag ni Kyufeng na ang mga frenzied snow mastiffs nga raw ay kilala sa pagiging mabangis ng mga ito. Madalas nga raw ang mga itong gumagalaw ng magkakasama kaya napakahirap ng mga itong makalaban. Ang pinakapuproblemahin daw nila sa mga halimaw na frenzied snow mastiffs ay ang bilis ng kanilang pag-mutate. Napakadali nga raw ng mga itong mag-mutate lalo na kapag nalalagay ang mga ito sa isang alanganin na sitwasyon. Sinabi ni Xinjian na dapat nga raw ay siguraduhin nilang lahat na mapapatay nila ang mga halimaw na kanilang mapapabagsak. Ibinilin din ni Xinjian kina Zofan at Pu Pan na bilang mga bagong miyembro ay bantayan nga raw ng mga ito ang isa't isa. Pagkaakyat ng nagpapahabol na si Gan Chi ay doon na sinabi ni Xinjian na humanda na raw silang lahat para makipaglaban. Sunod-sunod na nagsitalon ang mga frenzied snow mastiffs upang atakihin ang Sword Hunt Team. Bilang mga veterano ng grupo ay agad na napipigilan at napapatay ni Kyufeng at Xinjian ang mga lumalapit sa kanilang halimaw. Nakaramdam naman ng kaba si Pu Pan noong makita niya ang mga halimaw na papalapit na sa kanyang posisyon. Pagkaakyat ng dalawang halimaw ay agad itong sinalubong ni Pu Pan gamit ang kanyang kalasag. Nagulat si Pu Pan sa lakas ng mga pinipigilan niyang halimaw, parang wala nga raw pakialam ang mga halimaw na ito sa sarili nilang buhay. Ang mga frenzied snow mastiffs na kalaban ngayon ng Sword Hunt Team ay iba ang pag-uugali kaysa sa ibang halimaw. Sa sandaling matuon ang pansin ng mga ito sa kanilang target ay doon na rin ang mga ito nag-uumpisang magwala. Kapag nangyari yun ay para na ang mga itong nauulol na aso na wala nang pakialam sa sarili nilang katawan mailabas lang ang buo nilang kapangyarihan. Napatay ni Pu Pan ang dalawang halimaw na umaatake sa kanya. Pinagpapatay rin ni Zofan ang mga halimaw na lumalapit sa kanyang posisyon. Naisip ni Zofan na kahit nga raw parang nakakasindak ang mga frenzied snow mastiffs ay marami naman daw ang mga itong kahinaan. Sa palagay niya nga raw ay makakaya naman ng kanilang team na talunin ang mga ito. Naisip ni Zofan na mabuti na nga lang daw at may mga kasama siyang kagrupo, kahit pa nga raw siguro isang warlord ay mapapaatras sa pagod sa sitwasyong ito. Sa gitna ng laban ay nakaramdam ng tuwa ang ating bida. Kapag nga raw naubos nila ang mga sumusugod sa kanilang frenzied snow mastiffs ay makakaipon na siya ng sapat na stat points para pataasin ang kanyang combat skill mula sa familiar level hanggang sa perfection level. Habang abala ang ating bida sa pagpatay sa mga umaakyat na halimaw ay may binabalak namang masama ang isa sa kanilang kamiyembro na si Gan Chi. Naisip ni Gan Chi na ito na nga raw ang pagkakataon niya habang nakatuon pa ang pansin ni Zofan sa mga kalaban nitong halimaw. Pero bago pa man makalapit si Gan Chi kay Zofan ay may bigla namang tumalon na isang frenzied snow mastiff sa kanyang itaas. Kinabahan si Gan Chi sa paglabas ng halimaw sa kanyang ibabaw, mukhang hindi na niya nga raw ito maiiwasan. Agad na ginamit ni Zofan ang skill nito na Willow Blossom Flash noong mapansin niya ang mangyayari sa isa niyang kamiyembro. Kasunod noon ay mabilis na sumulpot si Zofan sa tabihan ng halimaw, sa pagsulpot niyang iyon ay agad niya ring pinatay ang halimaw upang mailigtas si Gan Chi. Naisip ni Gan Chi na napakabilis nga raw ng naging reaksyon ni Zofan, mabuti na lang daw at hindi niya agad isinagawa ang kanyang plano. Sinabihan ni Zofan si Gan Chi na lumapit nga raw ito sa kanila para hindi ito malagay sa panganib. Habang nakikipaglaban si Xinjian ay sumusulyap din ito sa ginagawang pakikipaglaban ni Zofan. Naisip ni Xinjian na mas lumalakas na naman daw si Zofan, mabuti na lang daw at kasama nila ito ngayon sa kanilang team. Napakarami ng bangkay ng mga halimaw ang nagkalat sa ibaba, pero patuloy pa rin ang pag-akyat ng ibang mga kasamahan ng mga ito. Naisip ni Zofan na mukhang mauubos nila ang mga umaatake sa kanilang frenzied snow mastiffs, basta panatilihin lang nila ang kanilang posisyon. Bigla namang nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog sa palibot ng Sword Hunt Team at ng mga kinakalaban nilang halimaw. Sa dami ng pagsabog ay namatay rin ang ibang mga frenzied snow mastiffs. Nagtataka ang team ni Zofan kung ano na ang nangyayari at kung saan nanggagaling ang mga pagsabog.
Kinabahan si Xin Jian dahil napakabilis nga raw makapag-trigger ng mutation ang mga explosive weapon gaya ng mga bomba at granada. Sino nga raw kaya ang mga walang hiyana nang aambush sa kanila? Nagsalita mula sa malayo ang mayabang na si Li Hangwu at tinawag si Zhou Fan. Kinalaban nga raw nito ang kanilang Li family tapos naisip pa rin itong lumabas ng Jining City para manghunt sa Ghost Rain Mountain. Sa ginawang yun nga raw ni Zhou Fan ay parang hinihiling na talaga nitong mamatay. Sinabi ni Li Hangwu na wag nga raw mag-alala si Zhou Fan kung mamatay man ito sa mga kalaban nitong halimaw. Ipapangako nga raw niya na babalikan niya ang bangkay nito at ipapakain sa mga aso. Nagtaka si Xin Jian kung paano nga raw nalaman ng mga taga-Li family na naroon sila sa Ghost Rain Mountain. Galit na galit naman si Pu Pan noong makita nito ang pagmumukha ng walang hiyang si Li Hangwu. Maging ang bida natin na si Zhou Fan ay nasuklam din nung malaman nito na kagagawan pala ito ni Li Hangwu. Talagang inugali na raw ng angka ng Li family ang umatake ng patalikod. Bigla namang nag-mutate ang isang nag-aagaw buhay na frenzied snow mastiff nang dahil sa sobrang init ng paligid at sunod-sunod na pagsabog. Pagka-mutate ng halimaw ay agad itong umatake patungo sa mga miyembro ng Sword Hunt Team. Mabuti na lang at naramdaman agad ito ni Zhou Fan kaya agad niyang ipinaalam sa kanilang grupo na mag-ingat nga raw sila sa papalapit na isang mutated frenzied snow mastiff. Hindi agad nakagalaw si Qiu Feng sa kinatatayuan nito pero mabuti na lang at mabilis siyang binuhat at iniligtas ni Zhou Fan. Nagtaka si Gu Feng sa bilis ng pag-atake nang naiwasan nilang halimaw. Sinabi naman ni Zhou Fan na lumakas at bumilis nga raw ito dahil sa isa na ito ngayong novice warlord monster. Ang monster mutation ay isang malaking pagbabago para sa isang halimaw. Sa sandaling mangyari ito ay nagiging napakalaki ang inilalakas ng isang mutated na halimaw. Naging mabilis ang pag-mutate ng halimaw na ito nang dahil sa tindi ng laban, nakakamatay na pinsala, at sunod-sunod na pagsabog sa paligid. Natuwa si Li Hangwu noong makita nito na nag-mutate ang isa sa mga frenzied snow mastiffs na kalaban ni Zhou Fan. Karapat-dapat nga lang daw na mangyari ito kay Zhou Fan dahil parang maging ang kalangitan ay ayaw na rin itong buhayin. Sinabi rin ni Li Hangwu na mananatili nga raw muna siya doon at hihintayin niyang maubos ang lahat ng miyembro ng Sword Hunt Team. Kapag nangyari nga raw yun ay kukuhanin niya naman ang mga maiiwang monster materials at pag-aaring kagamitan ng grupong ito. Sinabihan ng captain na si Xin Jian ang kanyang mga kasamahan na ang mga ito na raw ang bahala sa mga normal na frenzied snow mastiffs, siya na nga raw muna ang haharap sa nag-mutate na halimaw. Habang nakikipagsabayan si Xin Jian sa isang mutated frenzied snow mastiffs ay naisip nito na dapat ay hindi magtagal ang kanyang pakikipaglaban. Kapag nga raw nakumpleto na ang mutation ng kalaban niyang halimaw ay hindi na niya raw ito makakayanang labanan ng mag-isa. Naging napaka-agresibo ng mutated frenzied snow mastiff sa pag-atake, pero kahit ganoon ay nagagawa pa rin itong palagan ni Xin Jian. Sa tuwing maglalaban ang isang tao at halimaw na may parehong rank ay madalas na ang halimaw ang nakakakuha ng kalamangan. Kaya nga maituturing nakahanga-hanga ang tibay at dedikasyon ni Xin Jian dahil nagagawa nitong makipagsabayan sa kalaban niyang halimaw. Natuwa si Qiu Feng noong makita nito na hindi nagpapatalo ang kanilang captain sa kalaban nitong mutate monster. Sa nararamdaman niyang araw na kapangyarihan ng kanilang captain na si Xin Jian ay parang malapit na itong mag-level up. Natuwa si Zhou Fan at Pu Pan sa narinig nila mula kay Qiu Feng, nasiyahan sila dahil magiging isang ganap na araw na warlord ang kanilang captain. Kinabahan si Gan Chi noong maisip nito na mas mahihirapan siyang gawin ang kanyang plano kapag naging novice warlord na si Xin Jian. Naisip ni Qiu Feng na ang kanilang captain nga raw ang pinakamabilis na sumikat sa mga kasabayan nitong mga naging isang Starfall warrior. Sa bilis nga raw ng paglakas nito ay tinawag na rin ito ng karamihan na isang genius. Kaso nga lang ay nakakuha ito ng isang malaking injury noong pinoprotektahan nito ang iba niyang mga kasamahan. Sa pangyayari nga raw na yun ay doon na rin natigil sa novice warlord rank ang lakas ng kanilang captain. Sa paglipas ng mga taon, nakipaglaban si Xin Jian sa napakaraming halimaw sa pagnanais nito na maging isa na siyang ganap na warlord. Naisip ni Qiu Feng na mabuti na lang daw at sa wakas ay malapit nang maging warlord ang kanilang captain. May bigla namang sumaksak kay Xin Jian habang nasa gitna ito ng pag-breakthrough sa sunod na level. Nagulat si Xin Jian nung makita nito na ang taong sumaksak sa kanya ay ang isa pala sa mga miyembro ng kanilang team.
Humingi naman ng pasensya si Ganchi dahil wala na nga raw siyang pagpipilian. Ginawa niya nga raw yun dahil sa utos sa kanya ng angka ng Lee family na dapat daw ay mamatay doon ang lahat ng miyembro ng Sword Hunt Team. Kung gusto nga raw ng mga itong manisi ay sisihin daw ng mga ito si Zofan. Ito nga raw ang may kasalanan dahil kinalaban nito ang angka ng Lee family. Umatake na ulit ang mutated frenzied snow mastiff at sinamantala ang kalagayan ni Xinjian. Hindi na ito naiwasan ni Xinjian dahil sa tinamo nitong pinsala mula kay Ganchi. Agad na pumunta si Qiufeng sa posisyon ng kanilang captain upang protektahan ito. Sinabi rin ni Qiufeng kina Pu Pan at Zofan na tulungan nga raw ng mga ito ang kanilang captain at pigilan ang pagdurugo ng sugat nito. Minura ni Qiufeng ang lumalayong si Ganchi at sinabihan niya ito ng napakawala nitong utang na loob. Simula nga raw noon ay ginabayan na ng kanilang captain si Ganchi pero nagawa pa rin itong magtraidor. Ipinaalam ni Li Hangwo kay Qiufeng na si Ganchi nga raw ay matagal ng espiya ng kanilang Li family sa loob ng Mercenary Guild. Ayaw pa nga raw sana niyang ilantad ang pagkatao nito sa ganoong paraan, pero bigla namang daw sumali si Zofan sa Sword Hunt Team. Sinabi rin ni Li Hangwo na kung gusto nga raw ng mga itong maghanap ng masisisi ay sisihin daw ng mga ito ang kasama nilang si Sinabihan naman ni Qiufeng si Pu Pan na wag na nga raw matigas ang ulo nito. Bilang isang baguhan pa lang ay kailangan daw dapat siyang pakinggan ni Pu Pan sa mga ganoong sitwasyon. Kapag nga raw walang nagpaiwan at pumigil sa mutated frenzied snow mastiff ay wala raw ni kahit isa sa kanila ang makakatakas ng buhay. Sinabi rin ni Qiufeng na matagal na nga raw niyang kahinaan ang kanyang bilis, kaya mas mahihirapan lang silang makatakas kapag sumama pa siya. Nagbilin si Qiufeng kina Pu Pan at Zofan na kapag nga raw nagtagumpay ang mga ito sa pagtakas, ay ulitin na nga lang daw ng mga ito ang sasabihin niya sa kanilang captain. Sinabi ni Qiufeng na kung noon nga raw ay siya ang iniligtas ng kanilang captain, ngayon nga raw ay ibinabalik niya lang ang ginawa nitong tulong. Sinabi rin ni Qiufeng na patas na lang daw sila ng kanyang captain kaya wag nga raw nitong sisisihin ang kanyang sarili. Sinabihan ni Qiufeng ang dalawa na bitbitin na raw ng mga ito ang kanilang captain para makatakas na sila at siya na raw ang bahalang pumigil sa mga sumusugod sa kanilang halimaw. Bigla namang lumapit si Zofan at pinatulog si Qiufeng. Matapos noon ay agad niya namang sinangga ang ginawang pag-atake ng mutated frenzied snow mastiff. Bago ito ginawa ni Zofan ay dinagdagan na niya ang kanyang stats upang maging isa na siyang ganap na advanced Starfall Warrior. Nagulat si Pu Pan sa ginawa ni Zofan sa kanyang uncle Qiufeng. Sinabihan ni Zofan si Pu Pan na alisin na nga raw nito si Uncle Feng at ang kanilang captain sa lugar na yun. Siya na nga raw muna ang magpapaiwan doon para pigilan ang mga halimaw at ang grupo ni Li Hangwo. Pinagmasdan ni Pu Pan ang kaibigan niyang si Zofan at nag-alala sa ginawa nitong desisyon. Pero sinunod niya pa rin ang inutos ni Zofan dahil malaki ang tiwala niya sa kakayahan at lakas nito. Habang papaalis si Pu Pan na dala-dala ang walang malay na si Xinjian at Qiufeng ay nagmadali ang mga halimaw para habulin ang mga ito. Pero kahit anong dami at bilis ng mga halimaw na ito ay hindi nila malampasan ang depensa na ginagawa ni Zofan. Sa kada isang frenzied snow mastiff na napapatay ni Zofan ay nakakakuha ito ng tig-iisang stat points. Naisip ni Zofan na mabuti na lang daw at nakapagtabi siya ng maraming stat points. Ngayon nga raw na naging isa na siyang advanced Starfall Warrior at napaangat ang kanyang strength stat sa 99 points, nagagawa na nga raw niyang pigilan ang mga atake ng mga kalaban niyang D-rank monsters. Pero kahit nga raw sagad na ang kanyang stats sa strength ng isang advanced Starfall Warrior ay hindi pa rin daw ito sapat para matalo ang nag-mutate na frenzied snow mastiff. Naisip ni Zofan na kapag nga raw pinagpatuloy niya ang pakikipaglaban doon ay wala siyang tsansang manalo. Kapag tumagal nga raw siya doon ay mapapalibutan lang siya ng napakaraming halimaw. Ginamit ni Zofan ang kanyang Willow Blossom Flash at nagpa siya ng umalis doon dahil nakalayo na rin naman daw sina Pu Pan. Nakatakas si Zofan sa mga normal na halimaw pero hindi siya tinigilan ng paghabol ng mutated frenzied snow mastiff. Naisip ni Zofan na kapag nagpatuloy siya ng ganoong bilis ay maaabutan ng araw siya ng halimaw. Wala na nga raw siyang pagpipilian kundi gamitin na ulit ang mga natitira niyang unassigned stat points. Bumawas si Zofan ng 10 stat points upang gawing perfection level ang kanyang i-rank skill na Willow Blossom Flash. Agad na ginamit ni Zofan ang bagong upgrade niyang skill.
Naisip niya na siguro naman daw ay hindi na siya maaabutan ng humahabol sa kanyang halimaw. Naisip din ni Zofan na mabuti na lang daw at nakasanayan na niyang magtabi ng maraming stat points. Pinagpatuloy pa rin ng mutated frenzied snow mastiff ang paghabol kay Zofan kahit na naging mas mabilis pa ito. May mga ibang uri ng halimaw ang nadadaanan ni Zofan habang tumatakbo, pero hindi naman ang mga ito nakikialam dahil sa natatakot ang mga ito sa nararamdaman nilang presensya ng isang novice warlord monster. Naisip ni Zofan na hindi pa nga rin daw maganda ang kanyang sitwasyon. Kailangan ng araw niyang makatakas doon para makasunod na rin siya kina Pupan at sa iba pa nilang kasamahan. Natuwa si Li Hangwu habang pinapanood na hinahabol ng isang maliit na monster wave si Zofan. Walang dudang araw na mamamatay na si Zofan sa lugar na iyon. Sinabi rin ni Li Hangwu na nakakapanghinayang nga raw at hindi siya mismo ang papatay kay Zofan. Babalik na lang daw siguro siya matapos ang 2 araw para kuhanin ang bangkay nito. Hindi nga raw siya mangmang para magpakita agad at madamay pa sa nangyayaring monster wave. Napamura si Pupan noong mapatigil siya sa isang mataas na pader. Isang araw dead end ang kanyang napuntahan at hindi niya nga raw kayang buhati ng magkasabay ang kanilang captain at si Uncle Feng. Matapos ang ilang minuto ay nagising na rin si Ku Feng, sinabi nito kay Pupan na mukhang makakaya pa raw ng kanyang katawan na tumagal. Buhatin ng araw muna ni Pupan papunta sa itaas ang kanilang captain para maging ligtas na ito. May bigla namang nagpaula ng napakaraming pag-atake sa posisyon na kinatatayuan ni Pupan. Agad na binuhat ni Ku Feng ang captain nila na si Xin Jian upang hindi ito tamaan ng mga pag-atake. Nagtaka si Ku Feng nang makita ng mga ito na napakaraming tail arrow fox ang umaatake sa kanila mula sa itaas ng mga puno. Kapag nga raw umakyat sila sa mataas na pader nang naroon pa ang mga tail arrow fox ay napakadali lang daw nilang matatamaan. Naisip ni Ku Feng na mukhang hindi na nga raw sila makakatakas sa pagkakataong ito. Sinabihan naman ni Pupan si Ku Feng na ito na nga raw ang mag-akyat sa kanilang captain at siya na nga raw ang bahala sa mga nakikita nilang halimaw. Siya nga raw si Pupan ang anak ng Jinning's tiger na si Pu Hao. Kapag nakatakas nga raw siya nang pinabayaan niya ang kanyang mga kasamahan ay wala na rin daw siyang mukhang ihaharap sa iba kahit makabalik pa siya ng buhay. Humiyaw si Pupan ng malakas para matuon sa kanya ang pag-atake ng mga tail arrow fox. Matapos noon ay sunod-sunod ngang nalipat ang pag-atake ng mga halimaw sa direksyon na kinatatayuan ni Pupan. Nagtagumpay si Pupan na maharangan ang sunod-sunod na pag-atake ng mga tail arrow fox, pero mukhang hindi na rin daw siya tatagal dahil patuloy pa rin ang pag-atake ng mga ito. Noong tila nawawalan na ng pag-asa si Pupan ay may bigla namang dumating sa kanyang harapan at inubos ang mga matutulis na bagay na tatama sa kanya. Mabilis ding pinuntahan ng dumating na ito ang posisyon ng mga umaatakeng halimaw. Pagkarating ni Zofan sa itaas ng mga puno ay agad nitong pinagpapatay ang grupo ng mga nagtatagong tail arrow fox. Sa bilis ni Zofan ay namatay na lang ang mga tail arrow fox nang walang kalaban-laban. Nagulat si Pupan noong makita nito na si Zofan pala ang nagligtas sa kanila. Nagtaka naman si Ku Feng kung bakit parang mas malakas na ngayon si Zofan.